Sabi dito sa Roma chapter 10 verse 9 to 10, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, ay buong puso kang sasalampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kapatid, kung naniniwala ka kay Jesus Kristo na siya'y pinadala ng Diyos para magkaroon tayo ng kaligtasan sa mundo na ito, meron ka ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 10, sapagkat ang sumasampalataya sa gayon ay tinuturing na matuwid na ang sa gayon, tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig. Sa gayon maliligtas. Amen. Kung ipahayag lang yun, Abi, nagkaroon ka ng kaligtasan. Kapatid, napakahalaga yung kaligtasan. Hindi ang mga material na bagay dito sa mundo na ito. Yung tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, doon natin mararanasan ang pagkilos ng Panginoon. Kaya ganon kadakilang Panginoon. At sabi niya rin din sa 1 Corinthians, sabi niya rin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12 to 13. Ang tinatanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang maunawaan natin ang kalooban niya sa atin. Ang tinatanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon. Hindi espiritu ng sanlibutan. Pag espiritu ng sanlibutan, tayo napapahamak, tayo walang pagkakilala sa Panginoon. Dati patay ang ating spiritual. Pero nung tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, ang Espiritu na ng Diyos ang kumikilos sa atin, hindi na tayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu ang pinagkaloob ng Diyos. Bilang tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, siya na yung magmamaneho ng ating buhay. Papaguhin niya tayo kung talagang tinanggap natin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Amen po ba? Next po, verse 13. Kaya nga kami ay nagngangaral, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu na pinapaliwanag namin sa mga katotohanan ng Espiritu para sa mga tumataglay ng Espiritu. Amen. Bilang tinanggap natin yung Holy Spirit ng Panginoon, pinapaliwanag ng Panginoon. Halagang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya sa araw na ito, bago kami umalis, aawit muna kami, bago mananalangin muna po ako. Kung sino yung mga nakatanggap sa Panginoon. Tayo mo ko, tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, Lord, salamat sa araw na ito. Tuloy ka nga o Diyos na nagmamahal sa amin. Pilit mo kaming inaabot sa sitwasyon ng aming buhay. Kaya Father God, ang bawat tumanggap sa iyo at nakakinig ng iyong salita, na tumimo sa puso nila magkaroon na ng relasyon sa iyo, Panginoon. Hindi po makakaligtas ang reliyon, kundi relasyon namin sa iyo. Kaya Father God, katagpuin mo po ang iyong mga anak na tumanggap sa iyo, Panginoon. Ingatan mo sila at balutin na makapangyarang tubo at magkaroon sila ng kauhawan, kasabikan, relasyon sa iyo sa pagbabasa ng iyong salita. Hanapin ka nila sa Biblia ang kaparaanan, Panginoon. At bless mo sila at blessing ang lahat na narito, Panginoon. At kung sino man may karamdaman, Lord, ipatong mo makapangyarihan ang kamay sa mga masakit. Father God, ikaw ang tunay na manggagamot, Panginoon. Abutin mo sila ng kapangyarihan mo kung sino may karamdaman, Lord. Right now, here right now, in Jesus' name, sickness man ito, Lord. By the blood of Jesus, panaluyo mo po ang kapangyarihan mo sa mga may sakit karamdaman. Right now, in Jesus' name, hallelujah. Ang kapangyarihan mo, Lord, na siyang tumanoy sa mga may sakit, Panginoon, na sila ay gagaling. Dahil inaakot mo ang kapangyarihan mo, Panginoon. Salamat, Lord God. Pagpalain mo ang lahat na nakakinig ng iyong salita, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord, dinadakila, tinataas ang iyong pangalan. Ano mang nawalang lakas sa akin, Panginoon, muli mo itong balik sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Palakpak natin ang Panginoon sa ating buhay. Mahal tayo ng ating Panginoon.